Eto na mga kakabsat. Nako po. Hindi pa nag-uumpisa ang SONA nga mga kabsat pero nagkakagulo na sa labas, no? Pati yung mga pulis sinasaktan na nila. Ay Diyos ko, itong mga anti-Marcos na to. Alright, sige, magkano muna tayo. Balita muna tayo, mga kabsat, no? Wait lang. Share the screen. Ayan, shoutout sa mga bagong pasok, syempre sa mga kasama natin. Nandyan si Nancy Guillermo, shoutout. Maldita Kabayashi of Japan. Sir Tony, shoutout from Bulacan. Rebecca Walter, shoutout. Si Kabsat Makoy, Kabsat Makoy, nasaan ka? Nandiyan ka sa Manila? Pag-cover ka, ang dami nagrarally sa labas ng Batasan. Winnie Arto, shoutout. Corazon Ludes, shout out. Good afternoon po. Watching from Tarlac. Alright, so let's do this. Huwag na natin paligoy-liguyin pa, mga kabsat. So, eto na nga. No, nagkakagulo na sa labas, mga kabsat. Pero, grabe, si Alan Peter lang ang nag-iisang naka-black barong. Lahat naka-white barong. Siya lang talaga ang naka-black. Black, bakit kaya? Black sheep ba ng Senado? Napansin niyo ba yon? Nag-iisa siyang naka-black sa Senado na mga lalaki, Diyos ko po, Rudy. Ito, nagkagulo kanina, Inquirer. Yan, yung mga sinaktan nilang mga pulis. Diyos ko po, Rudy. Nako po, naka-maximum tolerance pero Diyos ko po. Pagpapaliwanag dito, dito. Ano ba si paliwanag nyo? Bakit kayo ngunit nyo? Ba't nyo hinuli? Gagawa-gawa kayo ng gulong, mamomroblema kayo. Yan, mga sige, pusasan nyo. Diyos ko po, pusasan nyo. Wala nang ginawa yung mga yan, kundi manggulo. Sige. Diyos ko po, nakagulo na sa... Ito naman sa loob ng Batasan, 9 minutes ago. Si Amy Marcos, nakaitim din. May panibago siya. I remain hopeful. Ako po ay hindi naman po nawawalan ng breaking news. Police forces are seen capturing at least 3 individuals from Wilcon Depot before SONA sa Bayan performance. The arrested people show signs of wound and bleeding. Police reportedly infiltrated groups in order to arrest individuals with black shirts. According to Cristina Palaboy of Karapatan, 35 individuals were arrested. 35. Majority of them is from the group of Vandals United. Nako po, sige, arestuhin nyo yung mga pasaway na yan. Siyempre, tingnan nyo naman ang mga Marcos. Yan ang Marcos supporter, tahimik lang, relax lang. Ganyan. Yun lang, may background music. Pero tingnan nyo naman ang Marcos, Tingnan nyo ang Marcos supporter, tahimik lang, hindi nang gugulo. Diyos ko po. Ito yung mga senador na hindi a-attend daw mamaya. Siyempre, nangunguna dyan yung nakaitim. Si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Loren Ligarda, hindi na rin daw a-attend. Sama-sama na sila. Sa bagay, lilima na lang silang naiwan. Ay, wala. Hindi yata mukhang papasok si bilyar. Yung isang bilyar. Mukhang a-attend naman yung mga bilyar kahit papaano. Pero wala sila dito sa listahan ng hindi a-attend. Ipinahayag ng minority senator sa hindi sila dadalo sa ikalimang Senate address SONA ni Pangulong Marcos ngayong Lunes. Bukod sa kanila, hindi nakakarating ang mga kasalukuyang na sina Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at habang nagtatago naman sa otoridad si Bato del Rosa. Abangan ang comprehensive live coverage ng News 5. Alright. Various agencies, si Nograles, viewers and listeners. Si Nograles, sayang. Anti-misinformation. Si Nograles sana ang congressman nyo dyan, di matino-tino ang big Davao. Possibility or probability is magkaugnay yung dalawa. Suspected improvised explosive devices recovered outside the DOJ and Senate. Yung mga nagpasabog na naman dyan sa Senado kaninang madaling araw. Okay. Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Merong bomb threat, merong... Ano ba Kung bang ramdam pa ito ng ordinaryong Mga kabataan, Ayan, lumalaban para sa pagwansang demokrasya
Oh, sige. Kapangalan ng mamamayang Pilipino. Kaya mga kasama, tibayan ang ating alay. Itaas ang ating mga panawagan. Itabi po natin ang ating mga flag sa kanya. Sa Commonwealth to, Ma'am Sat, sa Commonwealth. At magsisimula na ang ating programa. Ang tao, ang bayan! Ang bayan. Oh, sige, mag-rally kayo, mga kumag. 30 minutes. Okay, lumampas dito. After that, tapos na ang usapan natin. Makitignan muna kami. 30 na lang ang pwesto. Nagkakit pa kami. Ano oras na? 9:30 pa pwesto kami. Bibigyan namin kayo hanggang 9:30. Pero pumilit tayo ng konti. Our time start now, 9:30. Okay na. Sige, basta magbilang ako ng 30 minutes. Tayo. Mag-program kayo or hindi, 30 minutes, palayasin na namin. Pero mamaya pa ako mag-program. Hindi, basta 30 minutes na bibigyan kayo. Gilid tayo. Oh, nakikipagtalo na yung mga yung mga anti-Marcos na yan. Diyos ko, Lord Rudy. Ating mga kabayan, ito yung Oh, si Robert nandun. House of Representative along Robert Commonwealth Kapsat. Road, mga Shoutout, kabayan. Sapsat. Malapit Kapsat na si sa Robert. Sandigan Bayan, unahan lang. No? So makikita natin yung mga sumusuporta, no? Sa administrasyon, no? Sumusuporta kay Mga Pangulong Marcos Bongbong loyalist. Marcos. Yung mga 24 key, One Movement, yung mga loyalista na nandito, mga kabayan. So noon pa man, no? Nakasuporta na sila, mga kabayan. At nakikita natin na hanggang sa ngayon, Puntahan natin yung mga live. Wait lang. Lipat ko lang, Ma'am-Sat. Oh, ito. Here we go. Pwede tayo. Ito yung nangyari sa kanina. Ang gulo, oh. Grabe to. Tensyon ng pagitan ng pulis at rallyista sa Commonwealth Avenue. Sa QC, bago ang zona ni BBM. Ayun, oh. Sige. Sinaktan nila yung pulis, eh. Oh, sige. Tragis talaga to mga rallyistang ito, mga anti-Marcos, oh. Saint Benedict, shout out. Sige. O, ano pa? Saan na yun? O, ito at least kahit paano to. Ano yung panawagan Kanina, 12:30 to. Ay, at nais 12:15. na marinig ng health sector sa zona ng Pangulo? Oh, health sectors. Rally ng mga health sectors. Magandang tanghali. Saan dito nga nagsama-sama yung mga health Ganyan, workers relax lang. kasama ng iba pang mga sektor para magsagawa ng kilos protesta. Ito yung bahagi sa kanilang tinatawag na People's Son na bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos. Oh, mga panawagan ng mga health workers. Unti-unti nang nagtitipon dito ang mga health workers mula sa iba't ibang government hospitals Hindi nyo at kailangan private manggulo. health institutions. Ilan sa Palibhasa mga ito ang kasi mga Alliance ugali of ng Health mga Workers, anti-Marcos, ang eh. Philippine Health Center, Benedict. National Children Hospital Employee Association, National Orthopedics Dalida, Union, shout out. at iba pa na binubuo ng nasa 1,000 mga health workers. Makikita rin ang mga placard na naglalaman ng kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Kabilang sa mga isinusulong ng grupo ang pagtaas ng entry-level salary ng mga health workers, Entry-level. pagdagdag ng mga benepisyo at allowance, pagbibigay ng mga matagal nang hinihiling na insentibo at mas malaking pondo para sa pampublikong sistema ng kalusugan. Ayon sa grupo, sa ikalimang sona ng Pangulo, layunin na kanilang pagtitipon na bigyang diin na maipaabot sa Pangulo ang kalagayan ng mga health workers at hikayatin ang pamahalaan na maglatag ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga matagal na nilang panawagan. Ang uling panawagan natin sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, Yun. tugunan nila ang panawagan ng mga iba't ibang sektor ng lipunan, lalong-lalo na ang mga health workers. No? Pagandahin nila ang sistema sa health workers, sa manggagawang pangkalusugan. Hindi na siguro aalis ang ating mga kasamahang mga nurses kung tutugunan ng gobyerno ang pagtaas ng sweldo.
Aga sa ngayon, patuloy na nadaragdagan yung bilang ng mga manggagawa na mga health workers dito sa may Commonwealth, maging yung ibang pagdating pa rin ng mga ibang mga nagrarally dito sa lugar, at mamaya inaasahan natin na makakapanayam natin ng live ang isa sa mga kinatawan ng Alliance of Health Workers upang ipaliwanag kung bakit ito ang isa sa mga dapat bigyang pansin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address mamaya. Yan muna ang update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Okay, isa pa. Ito naman, nasang update. Chief PNP, Milencio Nartates, idinipensa ang police deployment sa zona. Lea, ilan ba yung lahat, ilan yung lahat ang idineploy na tauhan? Ilang police? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Kukunti pa. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr. sa pahayag ng grupong bayan na overkill ang deployment ng PNP sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag kasi ng progresibong grupo, iginiit ang mga ito na hindi maximum tolerance kundi maximum na panunupil ang ginagawa ng pambansang pulisya. Giit pa ng grupo, hindi mga rallyista nakaharang sa kalsada kundi libo-libong mga pulis. Pero ayon kay General Nartates, Jim Vlog, shout out. Monica, shout pa out. lamang ang kanilang deployment na nasa 28,000 kung kukumpara JDM, sa shout out. kabuuang pwersa ng pambansang pulisya na nasa 230,000 forces. Sinabi pa ni Chief PNP na layo ng deployment na matiyak ang kaayusan ng zona ng Pangulo. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano ba mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security? Ilang oras bago ang zona, nag-inspeksyon si Chief PNP sa iba't ibang lugar na madalas pagdausa ng protesta. Unang pinuntahan ang People Power Monument upang tingnan ang latag ng seguridad. Nagtungo din ang general sa QCPD Command Center kung saan namomonitor ang sitwasyon sa Commonwealth at Batasan. Dito, binili na ni Chief PNP ang mga pulis na nakatalaga sa Monitoring Action Center na i-document ang pagsusunog ng FPG ng mga rallyista. Daming pulis, oh. Sa lahat naman ng protest rally, lahat ng mga activities, we are documenting it. Noong araw, picture lang di ba? And we find it mas maganda pagka documented, not only pictures, di ba? Pictures sa States Hall. Magsasalita na yun, keeping witness. How much more if we have video with voice or audio, aside from eyewitness natin. Eyewitness is the mga police at mga kababayan natin, sila mismo magpapatuloy. Nananatili namang tatlong grupo ang may permit para magsagawa ng rally. Ito ay ang Sanlakas, Bayan at ang Better Brighter. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Monday pa lang. Pero sandali lamang at may commotion. Ayan, Oo, nagkahagilan punta sa na Oh, natin may pangyayari. Sandali lamang, Sir Wayne, Ninong ng Bayan. Sandali lang, Edniel. Hindi pa pawat ang ninong ng bayan, pero ito muna, tensyon sa PhilCoa muling sumiklab matapos Naku na po. muling ipagpilitan ng mga rallyista na Naku harangan po. at sakupin ang kahabaan ng Commonwealth dyan sa may Quezon City. RH5, Val Gonzales. Val. May video ba yan? Quezon City Police District na okupahan itong militanteng grupo. Ito nagaling ng Southern Tagalog. Itong kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dahil dun sa gusto nilang maparalika at sa pumagitna pa. Bagamat ibinigay na ng QCPD yung nasa tatlong lane dito sa baba ng Commonwealth Avenue sa mga demonstrador. At yung bilang ng PNP ay nangibabaw. Natabi ko si General Silvio. Sir,
Sir, yung gustong pumakit na nitong militanteng grupo, hindi po ninyo pinayagan 2 beses po silang nagtangka. Anong nangyari po kanina, sir? Siyempre po, nag-usap-usap din yung legal officer natin at saka yung leader nila. Medyo nagkakita ng konti, pero after nun, nag-keep way din sila. At kami rin naman, kung sabi nila na pwedeng gumilid, gigilid din kami. So, give and take lang doon sa sitwasyon na pag nag-dialogue tayo, pareho tayong makikinabang sa safety natin pareho. So, Shout out, Naomi Chin. Kasi sila rin ang contingent mamaya doon sa malapit sa St. Peter at siyempre ayaw din nila na mapagod din. Mga pasaway talaga tong mga to. Diyos ko po, Rudy. Pareho na tayo mapapagod. General Silvio, sir, hindi ho nakapagsunog ng FPG gaya ng Yun, yung FPG. itong militanteng grupo mula sa Southern Tagalog. Anong ibig sabihin nito sa Quezon City Police District? Natutuwa tayo kasi una, sumusunod sila sa Memorandum of Understanding na pinirmahan ng ating local government unit at ng kanilang mga leaders. So, magandang indication yun na sumusunod sila sa batas at sa permis, di ba po? Kumari nga sana, mamaya din, ganun din ang gawin nila para ang importante naman yata siguro yung masabi nila yung gusto nilang sabihin. Yes, okay lang yun. Mas wag lang manggulo. In the event, sir, na magsulog sila, magpumilit pa rin dahil dumadaan dito sa ating gilid kanina yung susunugin nila. O balak i-disperse natin sila at meron tayong Tama, i-disperse nyo. 10 drones dito na naka-monitor at siyempre, pag dinisperse natin sila, magkakaroon ng konting baka may arrest din tayo. Pero ang initial violation po nila ay yung illegal natin. Nabigyan na nga po natin. Pero nakikinig naman. I think hindi aabot doon dahil alam din nila naman na medyo abala sa parehong party na gagawin natin yun. Kung susunod pareho, susunod sa gusto sa pinirmahan nila, hindi wala rin po silang problema. Kasi magkakakilala naman tayo. Siyempre, yung leader naman nilang ang mapiperwiso din dito. Okay, maraming salamat si Police Brigadier General Glenn Silvio, ang Quezon City Police District. Sa ngayon Mayor Teo at si Israel, umusad na itong grupo na mahigit 1 oras, halos 2 oras, nananatili dito sa bahagi ng Pilcoa. Bumalik na sila sa may bahagi ng UP Diliman at doon muna sila hindi manananghalian. At pagkatapos nun ay muli silang lalabas at susugod naman dyan sa bahagi ng IBT Road, dyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue, sa may bahagi ng Evergotesto para sumama doon sa malaking grupo. Kasabay nito, Mayor at Israel, ay isa pang grupo. Ang ngayon ay nasa bahagi naman ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform dito sa Elliptical Road at nagsasagawa rin ng isang malaking kilos protesta. 400 ang bilang nitong grupong sumugod. Grabe, 400 daw Ang dami nila. 400 sila. Sa kalahati ng Commonwealth Avenue patungo ng bahagi ng Fairview, Quezon City. 400 yung nag-rally pero libo-libo ang pulis. Diyos ko, Lord Rudy, wala talaga. Hindi sila makakapaggulo dyan. Mga kamote. No? Talaga itong mga garapatang anti-Marcos na itong mga to. Diyos ko, Lord Rudy, ibang klase talaga galawan nila. No? For Energen. Tragis. Ano pa mga kaguluhan na nangyari dyan? Nako po. Meron pa yung kagulo na isa eh. Hindi, kikon na to eh. Okay na tayo dito. 33 minutes ago. Tingnan natin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 27, 2026. Gawa ng rally hanggang dito sa tapat ng St. Peter Church. Ang sanlakas naman ay sa tapat ng Toyota Commonwealth. At ang Pro Marcos ay nagsiset up na ng stage at sound system sa tapat ng Sandigan Bayan. You know, may sound system. Ang Marcos loyalist. Sa magaganap na rally mamaya. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakatutok ang kanilang tauhan para i-monitor ang galaw sa rally. Dagdag pa ni Undersecretary Torre, maaari rin anilang gamitin ang video na kuha mula sa command center bilang ebidensya sa mga makikitang magsusunog ng FPG. Lahat yan, nagre-record yan.
nagre-record yan. Ang ating mga cameras dyan ay AI equipped. At pagkatapos, may mga zoom capabilities yan na talagang for record purposes. Kung kinakailangan din in the future, pwede natin siyang ma-review. Aga sa ngayon ay dahil nga dito sa nagmamarcha na itong mga grupo ng rallyista sa Commonwealth, ayan, nagdulot na ito ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dito nga sa Commonwealth Avenue. At itong unang bugso ng mga rallyista pa lang itong sinusundan natin, at dito sa aking kanan ay meron pa tayong natatanaw na isa pang grupo ng mga magra-rally para nga dito sa ang programa kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yan muna karing update mula rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na walang ipinatutupad na nationwide gun ban sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PNP, mali ang mga kumakalat na ulat sa social media na magkakaroon ng nationwide gun ban ngayong araw ng SONA. Gayunman, mahigpit pa ring ipatutupad ang mga umiiral na batas, lokal na ordinansa at mga security protocol sa mga itinalagang security areas. Idinipensa ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang deployment ng pulisya sa seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay General Nartates, hindi overkill ang ipinakalat na mga tauhan taliwas sa sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Mula sa Grame, may report si Lea Ilangan live. Lea, ilan ba yung lahat ilan yung lahat ang idineploy na tauhan ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Konti pa. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pahayag ng grupong bayan na overkill ang deployment ng PNP sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag kasi ng progresibong grupo, iginiit ang mga ito na hindi maximum tolerance kundi maximum na panunupil ang ginagawa ng pambansang pulisya. Giit pa ng grupo, hindi mga rallyista nakaharang sa kalsada kundi libo-libong mga pulis. Pero ayon kay General Nartates, maliit na bilang pa lamang ang kanilang deployment na nasa 28,000 kung kukumpara sa kabuuang pwersa ng pambansang pulisya na nasa 230,000 forces. Sinabi pa ni Chief PNP na layo ng deployment na matiyak ang kaayusan ng SONA ng Pangulo. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano ba mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security? Ilang oras bago ang SONA, nag-inspeksyon si Chief PNP sa iba't ibang lugar na madalas pagkausa ng protesta. Unang pinuntahan ang People Power Monument upang tingnan ang latag ng seguridad. Nagtungo din ang general sa QCPD Command Center kung saan namomonitor ang sitwasyon sa Commonwealth at batasan. Dito, binili na ni Chief PNP ang mga pulis na nakatalaga sa Monitoring Action Center na i-document ang pagsusunog ng FPG ng mga rallyista. Sa lahat naman ng protest rally, lahat ng mga activities, we are documenting it. Noong araw, picture lang di ba? And we find it mas maganda pagka documented, not only pictures, di ba? Pictures sa States Hall. Sasalita na yun, keeping witness. How much more if we have video with voice or audio? Aside from eyewitness natin, eyewitness is the mga police at mga kababayan natin, sila mismo.
Nananatili namang 3 grupo ang may permit para magsagawa ng rally. Ito ay ang San Lakas, Bayan at ang Better Brighter. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inaasahang iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga nagawa sa mahalagang sektor sa kanyang ika-5 State of the Nation Address. Kahapon, isinagawa na ng Pangulo ang kanyang huling paghahanda para sa kanyang talumpati mamaya sa Batasang Pambansa. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok live. Summit's layout isn't too different from what you're used to. What's unique about Summit is this new door mechanism we've introduced. Nel, ano ang mga inaasahang iuulat ng Pangulo sa kanyang SONA? Yes, Ella, kabilang sa mga inaasahang iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa sektor ng edukasyon, kalusugan, transparency sa public works at food security. Sa isang panayam, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na maraming accomplishment ang iahayag ng Pangulo sa kanyang SONA mamaya. Noong Biyernes, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa magiging laman ng kanyang SONA ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa mga problemang kinaharap ng bansa. Tiwala siya na naging epektibo at alam niyang nakatulong ang solusyon ng gobyerno sa mga naranasang hamon ng Pilipinas. Tumangging magsalita si PBBM noong nakaraang linggo kung isasama muli niya sa kanyang SONA ang issue ng korupsyon. Ukol naman sa isusuot ng Pangulo, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito napag-uusapan dahil tutok ang lahat sa magiging mensahe ni PBBM mamaya sa kanyang SONA. Kahapon, isinagawa ni PBBM ang kanyang huling pagsasanay sa pagbabasa ng kanyang magiging talumpati. Bago mag-alas 4 ng hapon, inaasahan ang pagdating ni Pangulong Marcos dito sa Batasang Pambansa. Base sa impormasyon mula kay Jose Castro, 1 hour and 20 minutes ang itatagal ng talumpati ng Pangulo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Wait lang guys, ako ang tubig. Inaasahang tatagal ng 1 oras at 20 minuto ang ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang ngayong Lunes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay ito sa rehearsal ng Pangulo noong Linggo ng gabi. Nagkaroon din ng final run-through ang Pangulo sa bispiras ng pagbibigay ng kanyang taunang ulat. Inaasahang magbibigay ang Pangulo ng update sa investigation ng ghost at substandard flood control projects kasama ang status ng mga nasasangkot na personalities. Isasama rin ang mga epektibong hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng global uncertainties sa bansa. Formal nang nagbukas ang sesyon ng Senado kaninang umaga. Dito, inahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangunahing usapin na nakatakda nilang tutukan ngayon. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano-ano itong mga panukalang batas na prioridad ng Senado na tututukan sa pagbabalik sesyon? Ella, sa opening address nga kanina ni Senate President Sherwin Gatchalian, una niyang ipinunto yung kalagayan ng ekonomiya ng bansa kung saan binigyang diin niya sa kanyang talumpati kanina yung pangangailangan na maibalik sa tamang track itong ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress, inilatag ni Senate President Sherwin Gatchalian ang 5 pangunahing prioridad ng Senado upang matugunan ang mga hamong may kaugnayan sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Senate Leader, tututukan ng Senado ang 5 pangunahing usapin, kabilang na ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente. Bukod pa riyan ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. The most urgent point of concern, therefore, is getting the Philippine economy back on track. To this end, this Congress will prioritize legislation aimed at invigorating the nation's economy in support of this administration's objective. Furthermore, genuine economic recovery cannot be measured by growth figures alone. It must be felt in the things that really matter: affordable goods and services, secure jobs, and food on the table.
Binigyang diin at tiniyak din ni SP Gatchalian sa pagbubukas ng sesyon kanina ang maagang pagpasa sa 2027 national budget at ang pagpapatuloy ng mga transparency reforms gaya ng live streaming ng bicameral conference at pag-upload ng mga dokumento sa transparency portal. Sa talumpati ng senador, binanggit din niya ang paglikha ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapatakbo ng economic growth at pagpapababa sa cost of living na more affordable sa bawat Pilipino. Sa kabilaan niyan ng mga hamon, ayon kay Senate President Gatchalian, mananatili ang suporta ng Senado sa edukasyon, kalusugan at social protection. Kanina maagang natapos nga itong pagbubukas ng sesyon ng Senado kung saan nabanggit na ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri na ceremonial opening lang naman talaga yung sesyon nila kapag ganitong State of the Nation address ng Pangulo. Bukod dyan, inaasahang magtutungo yung ilang mga senador para dumalo ng personal sa batasang pambansa at mapakinggan yung ika-5 sona ng Pangulo. At may ilang minority senators yung nagpahayag na hindi sila pupunta doon sa batasang pambansa para sa sona. Ngunit anila, papakinggan nila itong sona ng Pangulo. Ayan, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Oh, tangina, sarap naman sa ears. Ang sarap naman sa ears ng normal attack. Oh no! Target ng House of Representatives na maipasa ang natitirang 26 na panukala sa second regular session ng 20th Congress mula sa 52 priority legislative measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang naipasa ng Kamara ang kalahati sa priority bills ng pamahalaan, kabilang ang Right to Information, Travel Tax Abolition, pag-amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Anti-Fake News and Disinformation, at kontrobersyal na Anti-Political Dynasty. Nakakagulo sa Commonwealth, grabe Isa naman ang ganap na naisabatas na ang pag-reset ng unang regular elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim. Umiinit ang banggaan ng Duterte Camp at Malacanang kaugnay ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa National Assembly ng PDP laban sa Davao City, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Wala namang magagawa yun si Duterte Baste. ang administrasyong Marcos. Sila lang nagkulukuhan. Mas prioridad nito ang impeachment ng pangalawang Pangulo kaysa ang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee Agoy! on the flood control kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Tanga! Ang tanga mo! Because we all know impeachment daw priority, pag bobo! hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ngunit agad itong sinagot ng Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment dahil mandato ito ng Kongreso. Sa halip na pamumulitika, dapat umano'y tutukan ni Mayor Duterte ang mga nasalanta ng pagbaha sa Davao City. Si Mayor tuloy-tuloy ang party niya. Huwag siya binabangan Davao. Nasa party lang siya. Diyos ko po Lord. Yung ate nga niya nasa London. Buhisit. Anak ng kamote. Kasi Duterte, kagagaling lang sa bakasyon. Iba talaga, kagagaling sa ibang bansa. Instead na unahin
ang kapakanan ng mga constituents sa Davao City dahil nakakaranas sila ng pagbabaha. Inuna pa talaga ang pamumulitika. Ang tanong niya, anong priority ng administrasyon? Kung hindi siguro sila madalas magbiyahe, hindi siguro sila madalas magbakasyon, at nanonood sila ng news, malalaman nila kung ano ba talaga ang programa at proyekto ng pamahalaan. Samantalang nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang tungkulin sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment trial. Sa panayam sa London, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang pagre-resign ay pagtalikod sa mahigit 32.2 million na Pilipinong bumoto okay sa na tayo kanya dito, noong Kapsat. 2022. Di balik, wala rin, Giit no? pa niya, kung nanay Okay na tayo dito mga kapsat. Tuloy. Ang SONA po mamaya kung di ako nagkakamali alas 4. Tama ba mga kapsat? I'm not sure pero binis ko dito sa chat GPT. Sabi niya the SONA will start at 4 p.m. today. So, ayan mga kapsat. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo mga kapsat. Subtopic tayo mga kapsat. Here we go.